Pinasinungalingan ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi naglagay ng mga barrier net ang Philippine Navy sa Ayungin Shoal na siyang naging dahilan umano sa engkwentro sa pagitan ng Chinese Coast Guard. Ayon sa DFA, wala silang nilabag na provisional understanding at tanging resupply mission ang kanilang ginawa sa lugar. Magbabalita si Karen Oyong. Iginiit ng Pilipinas na walang paglabag sa provisional understanding sa pagitan ng bansa at ng China ang isinagawang resupply missions o RORE sa Ayungin Shoal matapos ng marahas na engkwentro sa pagitan ng China Coast Guard personnel at Philippine Navy personnel noong July 20, 2026. Ito ang pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA sa sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, na matapos nitong sabihin na naglalagay umano ng mga barrier nets o harang ang tropa ng Pilipinas o some kind of construction work sa BRP Sierra Madre, isang World War II era na barkong pandigma na sinadyang ibinahura ng bansa upang magsilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito umano ang nag-udyok sa China Coast Guard personnel na lapitan ng BRP Sierra Madre na nauwi naman sa marahas na engkwentro na ikinasugat ng isang Philippine Navy personnel at pinsala sa rubber boat na sinasakyan ng tropa ng Pilipinas. Ayon sa DFA, sa ilalim ng provisional understanding, hindi kailangang humingi ng permiso ang Pilipinas na magsagawa ng RORE missions o pinapayagan ng boarding at inspeksyon ng Philippine vessels. At higit sa lahat, hindi nito isinusuko ang soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa mga karagatan na sakop ng ating teritoryo. Ang provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China ay napagkasunduan noong 2024 na ang layunin ay ang pag-facilitate ng paghahatid ng pagkain, gamot, fuel at iba pang basic supplies para sa mga tropa ng Pilipinas na nasa BRP Sierra Madre. Banggit ng DFA, patuloy pa rin magsasagawa ng rotation at resupply mission ng Pilipinas kasama ng tinatawag na normal shipboard activities sa BRP Sierra Madre bilang routine government function sa loob ng jurisdiksyon ng Pilipinas at bilang pagtugon sa soberanya at karapatan ng bansa sa ilalim ng international law, partikular na ang UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kasabay ng naturang marahas na insidente noong Lunes, ang pagdalo naman ni Chinese Foreign Minister na si Wang Yi sa ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay City at pinaniniwala ang napag-usapan ang naturang issue kasama si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Bagamat sa press conference kagabi, sinabi ng kalihim na mas nag-focus ang talakayan sa Code of Conduct on the South China Sea o COC na nais nilang maplansya bago matapos ang taon. Para sa MBC TV Network News, ako si RH4 Karen Oyong ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.